Magandang gabi mga friend. Impeachment na naman. Sara, ang gulo. Malapit na ho kasi itong April 8 yata. Umpisa na yata itong impeachment na ito si Sayad, no? At magulo. Kasi nga itong si Attorney Poa at saka ito si Attorney Monsayat, kini-question ni Attorney Ridon ba yun, no? Pakinggan natin si Jerbix Luistro. He made mention about witnesses because ang sabi ni Kong Ridon, they cannot be witnesses and lawyers at the same time. He made mention about witnesses because looking back to the 2024 inquiry by the Committee on Good Government, it appears na nagkaroon ng participation si Attorney Monsayak at si Attorney Poa, no matter how slight in the alleged process in the utilization of the confidential fund. Having said so, there is a possibility that the prosecution might be calling Attorney Monsayak and Attorney Poa to the witness stand. No? Remember that these two are either COS or spokesperson of either the OVP or the DepEd, no? I am not certain anymore which is which, no? Basta what is important, they were people who are associated to the VP during the period when the alleged misuse took place, no? So yung dalawa abogado, kasabwat ho doon sa maling paggasto ng confidential fund, ito si Sayad. Di ba? Ngayon, matalino naman si Sayad. Kinuha sila, yung dalawa na kasabwat niya, ginawa niyang abogado. Hindi na pwedeng maging witness. Dahil siya, tagapagtanggol siya, alam nga naman idiin niya yung sarili niya, di ba? Kaya pagtatalunan daw ho yan dito sa Kongreso. Pakinggan mo natin ulit si Jerbix, ha? There is a very big possibility i-present sila ng prosecution as witnesses, perhaps as hostile witnesses. Paano mo ipipresent yun? Mo ko gagawin witness? Abogado nga ako dito eh. Di ba magulo? That happens, if that happens, and we allow their entry of appearance as lawyers of VP, pwedeng ma-raise yung rule ng privileged communication between a lawyer and a client, which means na lahat ng pinag-usapan ng abogado at ng kliyente within the definition of the attorney-client relationship cannot be divulged in court because it is protected by the rule on privileged communication, no? So dito nang gagaling yung sinasabi ni Kong Ridon na conflict of interest. How can you be a witness and a lawyer at the same time, no? Hindi naman talaga po pwede. Witness ka ng prosecution tapos lawyer ka nung pinoprosecute. Hindi ba? Talagang kagabuguan. Pero matalino si Sayad. Baka makaligtas. Pero dadaan na naman to sa sinasabing butuhan. Because if that happens, tinawag sila ng prosecutors to the witness stand, what are we gonna say to them once they raise the rule on privileged communication that they cannot testify with respect to the communication that they had already between them as lawyers and the VP as the client, no? So matalino si Sayad, di ba? Pero yun nga, 16 yung abogado mo. Ano ba naman matanggal yung dalawa na yan? Di may 14 ka pa ng mga dikampana na abogado, di ba? Alam niyo talagang napakalaking tarantaduhan natin, mga boss, no? Tuloy mo, Jerbix. There is where conflict of interest arise. But of course, this will be addressed in the Justice Committee if Kong Ridon will formalize his objection to the entry of appearance. There's a possibility pagbotohan ito ng justice members whether or not to allow the entry of appearance of Attorney Monsayak
and Attorney Poa. Yun. Di ba? Pagbubutahan na naman daw ng Justice Committee. Di ba? Dito na naman lalabas kung sino yung mga aso nitong mga kampon nitong si Duterte. Kung sino yung boboto na i-allow yung appearance nitong dalawa na to bilang lawyer nila. Kakampi nila yun. Automatic na yun. May kapat bang i-memorize dyan? Hindi naman kailangan maraming utak dyan. Di ba? Kasi yung papayag na maging sila, hindi na sila magiging witness ni Sayad. Dahil siya pinayagan itong Justice Committee through voting na maging abogado na netong inaakusahan na si Sayad. Di ba? Yun yan. Yun na naman, di ba? Kakabukuhan mo talaga rito Lalabas at lalabas yung mga amoy ni Duterte, mas kusunugin mo pa sila. Di ba? Yan. Yun ang aking kapa, magbubutuhan daw, sabi ni itong Congresswoman Dirbic Ruistro. Kung aalaw nila yung appearance ng dalawa o hindi. Sila ang mag-aalaw. Di malamang. Sabi nga nung bakit i-allow nila? Witness nga nila yan dito sa kaso sa confidential fund na misuse Tapos papayag itong mga Justice Committee na to na di ba? Nakasimpleng kabain yan Diyan na naman lalabas kung sino yung may mga sapak sa ulo na walang sila. Wala silang sila ay mga congressman ni Duterte, hindi ng Pilipinas. Nagkaroon pala ng mga friend, natapos na yung parang eleksyon sa Antipolo City dahil namatay na nga si Congressman Acop. Tumakbo yung anak niya si Bong Acop at itong Red Laga na manok ni Sara Duterte. Pakinggan natin ito si si Pinoy Canada daw to Magaling to mga friend. Pakinggan natin. Hello guys, nandito na naman ako at syempre magandang umaga uli dyan at magandang gabi rito. Eto guys, pag-usapan natin ang kakatapos lang na election na ginanap dito sa Antipolo para sa posisyon na bakante sa dito sa topic nitong si Pinoy Canada. Uwi na lang yan na naman ng mga surveyor itong eleksyon dito sa Antipolo. Dahil itong manok ni Sara meron daw 78% at itong si Bong Acop 20% lang. Yan ganun kagaling magmanipula itong putangin ng mga surveyor na to. Mapapamura ka Ang nangyari yung resulta, baligtad. Ang nanalo, si Bong Acop, siya ang 78% at etong si Red Liaga na to, ang 20%. Binaligtad. Napakinggan siya. Tutuwa ako dito, masaya. Congressman ng, I think second district ng Antipolo. Pero guys, ito ang aking pupuntuhin. Nakikita nyo sa ibaba. Ito ay sabi nito, partial and unofficial survey result. Ito ang mga survey na naman. Okay? Itong kalaban ni Bong Acop na si Red Liaga, kita nyo ang ipinalalabas nito nila, Attorney Mark Tolentino ng SMNI, ay 78%. No? So talagang sure win. Habang si Bong Acop, 20%. Sobrang dehado. At ito ang ating pag-uusapan. Ang nilabasan mo dito, 68,000 ang naging boto ni Bong Acop at etong si Reaga na to 12,000. Tambak. Pero sa survey, tambak yung Bong Acop. Putang na surveyor itong mga to. Let's go. So guys, kitang-kita natin ito ang sinasabi ko kaya hindi tayo nagpapaniwala sa mga survey na yan dahil nga halatadong mind conditioning at bayad. Isipin mo, 78%. Ngayon, lumabas na ang resulta.
Lumabas na ang resulta ng eleksyon at ang nanalo ay walang iba kundi si Bong Acop. So, first of all, congratulations sa Congressman Bong Acop, no? Anak po siya ni yumaong si Congressman Acop, no? So guys, Doktor ho pala to, itong anak ni Congressman Acop, na Bong Acop, doktor. Oo. At saka yun nga lang, pinatunayan lang niya na mahal ng Antipolo yung kanyang ama dahil nung namatay yung Congressman Romeo Acop, binalahura ng DDS eh. Ha? Kung ano nung pagsasabi nila, ganito, magnanakaw, o ngayon. Ha? Pero baka nagkaonsihan dyan, mga boss. Baka yung perang binigay dyan eh. Or other way around, tinanggap yung pera na binili mga boto ng Antipolo, ang binoto pa rin si Kong Acop. Ganun sana pagdating ng darating na eleksyon, no? Tuloy. ang pinupunto ko rito, kita nyo na ang mga survey Eto, ang kamalasan nitong si Red, no? Liaga, guys, inendorso siya ni Topak Show. Hindi niya naisip na itong si Topak Show may kambal malas. Pag nahawakan ni Topak Show, matik yan, tabla talo yan. At sa pagkakataong ito, talo. Paano inendorso siya ni Topak Show At higit sa lahat, inendorso rin siya ni Inday Sayad. Inendorso ni Inday Sayad at mga PDP, inendorso siya. O ano ngayon, akala ko ba si Sayad malakas? Akala ko ba ang PDP malakas? Anyari. At ang taas ng survey 78%. Yan ang sinasabi natin. Ang survey ay bayad. Di ba? Kalimitan ng survey, ito pang pang mind conditioning, pang manipula, pampalakas loob. Pero ano nangyari? Ayan. Tsaka nagagamit yan nitong mga mandaraya. Nagiging kamada. O, pag nanalo yung kagaya na nangyari nga nung nakaraang eleksyon. Pag samasamahin naman yung mga survey, itong mga kalaban itong unit team nito, hindi aabot do sa dalawa. Oh, yun na nangyari. Oh, di ba? Inakusahan pa sila ni Digong na, bago ako bumaba, gusto ko makakita ng malinis na eleksyon. Pahuli ko kayo sa pulis. Oh, putangin na. Patay na ako. Alam ko na, tapos na Dahil yung labas ni Digong, saywar na agad Oh, di ba? Yung pala sila mandadaya. Kasi marunong na ang mga tao ngayon. Ang tao ngayon talaga, ayaw na sa mga, basta ikaw ay kumabit sa kay Inday Sayad, matik na. Kaya ito mga congressman, mga senador, matuto na kayo, makita nyo, ito ay isang maliwanag na halimbawa, no? Na ang tao ay ayaw na sa mga ini-endorso ng may sayad. Kung totoong marami kayo na mga didilis, bakit hindi nyo na ipanalo itong didilis na isa? Itong kandidato ninyong didilis, anyari, bakit hindi nyo na ipanalo? Di ba ang dami nyo? So ito ay maliwanag na pagpapakita na wala na talaga kayo. Lusaw na talaga kayo. At kayo ay iilan na lang. Kaya wag na kayo magpili. Kasi ang problema nga dyan, ano kaya naging bilangan dyan? Manual? Sa Antipolo? Kung manual yan, maganda. Kung paano na naman, darating na eleksyon, ang aandar na naman, yung counting machine, nayari na. Baka! Dito tayo kay Idol Kisha Esguera. Pinag-uusapan nila, ni Risa, kung Risa Ontiveros versus Sara Duterte in 2028. Masakit sa ulo pag nakakarinig ako ng ganitong mga usapan na talagang makakatakbo pa ba yan si Sara sa klase ng Parang wala nang mangyayaring impeachment. Ma-impeachment pero maa-acquit siya sa Senado, ganun ba? Sa lakas ng mga ebidensya, dapat hindi na muna pinag-uusapan tong ganito Pero talagang parang ewan. Si Idol Christian po ito. Speaking of 2028, kumusta po ba yung paghahanap ninyo ng common candidate sa opposition na legit dito sa middle forces? How close or still far away from you? Far away are you from reaching that point? Yung single candidate for president? As of today, I can't say yet how close we are or how far away we are. Ang masasabi ko lang ay I am still open and willing. Ako pa lang naman nagsabing open and willing. I mean, bukod dun sa nag-anunsyo na, no? So, Sara Duterte.
Yes, oo. So, pero sa iba or sa opposition, ako pa lang naman ang nagsabing open and willing. So, I am working very hard to be able to decide whether deserve ko ba na na maging iyon, no? And then, Hindi pa niya masabi, deserve ko ba na maging iyon? Hindi niya pa masabi ni Rizal Tiberna, deserve ko bang maging presidente? May hiya di ba? Samantalang itong kalaban niya si Sayad, na wala namang ginagawa, ang lakas ng loob, tatakbo ako ng presidente ng Pilipinas. Believe ka talaga, puta. Tuloy. I'll have to learn that sa ating mga kababayan. Oo. Pero ibig sabihin, dito sa effort to come up with a single candidate, sino po ba? Who's leading the way? Are you the one doing that? Or is it a group? Well, there was a group na nag-usap, pero ngayon I think, and I'm not leading the way right now. No one among us, at least among the politicians, is leading the way. Ako'y nagpapasalamat sa civil society groups who convened meetings, who have been trying to 6 hours ago lang ito. Bago lang itong pag-uusapan nila Idol Christian. Tungkol sa paglaban dito kay Sara Duterte. Talagang, pag ganyan ang usapan, parang sinasabi na walang mangyayari dito sa putangin ng impeachment trial nito. Dahil yun nga, di ba? Pagka na-guilty siya dito, hindi na siya pwedeng tumakbo. O hindi na siya pwedeng, in any public office. Maski na barangay tanod, maski barangay captain, hindi pa pwede. Pero pinag-uusapan, 2028 election, ang layo pa. At the same time nga, kasalukuyan itong nangyayaring impeachment dito kay Sayad. Na napakabigat, ha? Kung tutuusin mo talagang kung tao, kapakanan ng taong bayan ng pag-uusapan, imposible itong lumusot. Dahil yung kaso, yung pagmumurahin mo yung yun nga lang, sabi nga ni Atty. Ligutan, yun lang pinagmumura mo at papapatay mo yung presidente, enough na yan para ma-impeach siya at hindi na siya makahawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Karami ho. Yung pa mga Mary Grace Piatos, paano ilulusot ng 14 na abogado? Sige nga, abogado. Imposible ho talaga. Maliban na nga yung kapalan mo ng mukha mo, mga senador kayo, o mga kongresista kayo, na panigan ninyo yung mali. Di ba? put together a process. Oo. Pero sa ngayon, I can say that I am not, no one of us is leading this. And I can just speak for myself na, ayun, I'm really preparing. Oo. Na we have to come up with that situation na a single, strongest standard bearer. Would you agree na if the opposition, yung legit opposition, ginagamit ko po laging term legit, no? Sabi nila, middle forces. Kung hindi kayo makakakuha ng isang kandidato na malakas, nalalaban head-to-head kay Sara Duterte, forget about it. She would be winning it. Practically. So, Kung watak-wat, Yun ang nakakatakot, di ba? Kailangan pang kumuha ng isang kandidatong talagang malakas para talunin siya. Ano ba? Tagyan yan. Saan ba kukuha ng boto? Anong lakas meron pa si Sara Duterte? Yun nga, endorso niya yung kalaban ni Akop. Talo. Nilampaso. At saka yun nga, sa klase ng tinadaanan nito si Sayad, makakatakbo pa ba to? Anong meron? Anong klaseng gobyerno to? Anong klaseng mga politiko kayo para payagan nyo pang makatakbo ito si Sayad? Unang-una, pro-China. Di ba? Pro-China. Maka-China. Walang ginagawa kung hindi magkalat ng kahihiyan. Hanggang ngayon, daldal pa ng daldal, nakinidnap yung tatay niya. Ay putang ina, anong klase? Ay naku, ewan. Ito yung baliw. So, hindi pwedeng nag-decide ako tatakbong
president, pero matatakot akong patayin ako. Hindi na. So kinalimutan ko na yon, wala na yan. Sa tingin ng mga Pilipino, sobrang laki ng chance yung manalo. So, dalawa lang yan. It's either i-impeach kayo para hindi na kayo makatakbo. Tagina. Anong mga, ano to, no? Mga imahinasyon nila, no? Mamaya, topic na siya doon. Oo. Impeach kayo, hindi na kayo makatakbo. Putang ina, anong klase mga utak to, no? Ay, nako. Or, may gawing masama sa inyo. Hindi po ba kayo natatakot na sa pagsalita nyong ito ay malalagay sa alanganin ng inyong buhay? Ayaw pa. Hindi na ako takot kasi kasama na yun sa desisyon ko na posibleng gagawin sa akin. In fact, sinabi na nga sa akin noon na meron naman talagang plano na mga ganon. So, hindi na ako takot kasi ano na yun kumbaga kalakip. Kawawa naman siya. Ikaw na nga yung nagbanta sa buhay nung pinapapatay mo na nga. Nakamputang na, ikaw papapatay. Talaga, ang gagaling nito mga to. Makampun talaga to, kampun. Tama sabi. Si Satanas. Sila maging presidente ng impyerno. Ngayon sa desisyon na ginawa ko, hindi siya pwedeng mahiwalay doon sa Cashed it? So, hindi pwedeng nag-decide ako tatakbong president, pero matatakot akong patayin ako. Hindi na. So, kinalimutan ko na yon, wala na yan. Yung pagka panalo naman, Diyos na ang sasagot nun. Kasi nga sabi ni Kung pagkapanalo naman, Diyos na raw ang sasagot nun. Ibig mo sabihin, dahil sa Diyos, kaya nanalo yung tatay mo. Siya? Walang utang na loob yung tatay nito. Sa salita yung nagagaling, ha? Dahil pinanalo raw ng Diyos yung tatay niya. Tapos minumura niya yung Diyos. Di ba? Ewan ko kung sinong Diyos nga yun. Dahil dalawa Diyos. Diyos ng kasamaan, saka Diyos ng kabutihan. Di ba? Tangin ang mga utak to. sabi ng Diyos, di ba? Magplano man ang tao, pero ako pa rin ang masusunod. So, nagplano. Sinong Diyos nga? Hindi naman niya sinasabing ang Panginoong Diyos, di ba? Baka yung Panginoong si Satanas sa sinasabi niya. Nagplano naman daw siya. Ako. Nagplano ako, natatakbo akong Pangulo. Sinunod ko kung ano yung hinihingi ng taong bayan. Ayop, no? Diyos na ang bahala kung ano yung mangyayari sa susunod. So, hukayin ko yung tatay ninyo. Ito. Yung, umaasa ng Diyos daw niya. Hukayin niya raw yung, ito. Baliw ito, yung tsura. Yung tatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko sa Senator Amy. One of these days, pupunta ako dun, kukunin ko yung katawan ng tatay niyo. Tapon ko yan dun sa West Philippine Sea. Hukayin ko yung tatay ninyo. Yung tatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko sa Senator Amy. One of these days, pupunta ako dun, kukunin ko yung katawan ng tatay niyo. Tapon ko yan dun sa West Philippine Sea. Hukayin ko yung tatay ninyo. Tangina, isipin nyo yung ganyang klase, putangin na yan. Oy, mga sinatong, putangin na, mahiya kayo. Ito ang i-acquit nyo? Ha? Ito ang makakatakbo ng dahil sa inyo? Makakatakbo ito ng presidente dahil inakwit ninyo? Ha? Talagang naghahanap kayo na ilubog itong bansa na to sa impyerno. Ha? Siga doon, mga boss. Ha? Umandar na naman ang hallucination nitong si VP Sara at sinasabi niya isang taon ng galit ang mga Pilipino sa pagkidnap daw at pagkakakulong ng kanyang ama. Asan? Asan ang galit?
Ha? Magtawag ka, hinahamon kita ngayon na VP Sara. Magtawag ka ngayon ng rally dyan sa EDSA. Tawagin mo ang lahat ng mga galit na Pilipino. Tingnan natin kung merong pangkakampi sa'yo. O sige na, magtawag ka ngayon para malaman natin na ang sinasabi mong yan ay isang katang-isip lamang sa'yo. Hallucination sa'yo yan. Galit ang mga Pilipino. Ang mga Pilipino ngayon ay abala sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Kaya hindi nila iniintindi yung pagkakakulong ng tatay mo. O, hindi naman siya inosente. O, di ba? O, magtawag ka ngayon ng rally, hinahamon kita. Napakalakas din ng ilusyon ni VP. Grabe, no, Larry Gaton. Lintik ang imahinasyon, ano? Ah? Ewan ko, mga boss. Kung anong ilusyon din meron to mga senador na to. Nakakampi rito kay Sayad. Oo, pagdating nitong tawag dito. Pag nasa kanila na at nasampa na sa Senado, magbubutuhan ng mga gago. Kung sinong ilang gago yung boboto para i-acquit si Sara Duterte. Mahiya kayo, putang ina kayo. O, tuloy. Sara na magdeklara agad ng planong pagtakbo ng 2028 bilang presidente. Habang ang lahat ay abala sa pagharap sa hamon ng buhay at sa lahat ng mga tinatahak ng mga problema sa buhay, ay abala naman si Sara sa pagdeklara ng kanyang pagka-presidente sa 2028. At Larry Gaton, wala bang kaso yung early campaigning na yan? Ha? Di ba mayroong campaign period? Abe, nangangampanya na yan. Baka pwede mong questionin yung kagalang-galang na Comelec. Ha? Ba't pinababayaan yan na nangangampanya? Na wala pang campaign period. Eh, putang ina, ba't naglalagay pa kayo ng campaign period? Wala na, open nyo na, makampanya na kayo kung gusto nyo. Meron kayong campaign period eh. Tapos ito, presidente ang kinakampanya nito, ha? Oh, nag-iikot ito. Nanggagago ng mga tao. No. Pati simbahan, gamit pa. Gamit ba o nagpagamit? napakataas pa ng kanilang palagay sa kanilang sarili na number 1 daw siya, na siya ang pinakamalakas na kandidato. Ha? Asan? Hindi ka iboboto ng mga Marcos loyalist at mga Ilocano sa buong Pilipinas. Kasi Walang problema yon, Larry. Hindi na yung pinag-uusapan dyan. Ang pinag-uusapan dyan, pagdating ng bilangan, kung paano bibilangin na naman niya ang boto na yan ng magic counting machine. Ha? TN Trio, asan ba kayo? gusto mo ipatapon ang bangkay ni President Ferdinand Marcos Sr. sa West Philippine Sea. Gusto mong gusto mo ipapatay si Lisa, gusto mo ipapatay si Martin. Paano ka naman iboboto? Ngayon, ito naman mga Dilawan at Pinklawan, hindi ka rin nila iboboto sapagkat meron silang kandidatong sarili nila. Andyan si Madam Lenny, andyan si Kiko, andyan si Bam, andyan si Coco Pimentel, andyan si Risa Hontiveros. Bakit ka naman nila iboboto? Ang Philippine politics is divided only to two major camps, Marcos and Aquino. So either dyan lang ang mananalo. Kaya lang nanalo yung tatay mo noong 2016 kasi dinala siya ng Marcos. Kaya ganon. Ngayon, saan ka? Ako dati, parati ko na sinasabi yan, Larry. Kasi nga, nangako yung tatay na itong gago na to na ipalilibing daw niya itong si Marcos Sr. Kaya binoto yan. Kung hindi dahil sa loyalista ng mga Ilocano, hindi mananalo yan si Digong. Oh. Diba? Pinanalo ninyo. Ayun, ngayon, nagka-leche-leche na. Pahuhukay pa ibang kay pahuhukay talaga. Hindi ka bibiruin ito. Oo. Galit na galit sa iyo itong pamilya na ito. Itong Duterte na ito. Nako. Huwag sana mangyari. Nako. Mata mo lang. Walang lata, His Excellency. Pag nakabalik tong putang na ito. Bulot ng boto, yun naman mga leftist, ayaw na ayaw rin sa'yo dahil galit sila sa'yo. Ngayon, sino aasahan mo? Yung INC? Makina. Yung counting machine. Baka tapos na, Larry. Baka lang. Kasi kaya nagpipilit yan eh. Kaya nasa kamay ng mga senatong na to, ng matitinong isip ng mga senador, para ito ay gawing guilty at hindi na makatakbo kailanman. Oo. Problema, baka naman makialaman naman tong Korte Suprema, di ba? Yan ang problema dito eh. Masyadong mabigat ang kapit nito, tong sindikato na to.
Bakit? Ha? Ang INC, iboboto ka niyan, dadaling ka niyan, pag nakita nila na ikaw talaga yung pinakamalakas, pero kung hindi, siyempre, hindi ka rin nila dadalhin. Ngayon, yung ibang mga partido, hindi ka rin nila dadalhin sapagkat mas makikianib yan o magko-coalition yan doon sa administration or doon sa opposition. Kasi, siyempre, para meron silang mga kandidato sa kanilang senatorial slate. Kaya hindi ka pa rin nila dadalhin. Kaya, yung sinasabi ninyo na number 1 ka, pinakamalakas ka, napakalaking ilusyon at kasinungalingan yan. Saan ka pupulot ng boto? Sa Davao lang. O, ilan lang yun. Hindi ka paabot ng 5 milyon. Sa Davao, 5 milyon. Tama na. Kanya na lahat yung Davao. Pero na doon sila Justice Carpio eh. Pero paano yung laman ng makina? Ha? Baka hindi pa natanggal yung 32 million doon. Baka ha? Nung panahon ng unang panahon, ang mga kandidato gumagawa ho ng matino na para makakuha ng boto. Ngayon wala puro kawalang yan, puro pang mabalahura nila, ganyan. Ewan ko. Mary Lebron, shout out. Nemesis, shout out. Shirley Jaser, shout out. Jesus Maria Josep, ng mga tao na to, hindi ba kayo nag-iisip ng tama, mga kulto ni Duterte? Kaya nga ang utak nilagay sa taas para siya ang mas makapangyarihan na dumadaloy sa buong katawan ng tao. Bakit ba itong mga DDS na to, napunta yata yung utak sa talampakan? Ito naman si Bato, sobra ang kakakapalan ng muka. Alam mo, Karox, minsan natatanong ko sa sarili ko, nung kaya na si Duterte ay 6 na taon na siya ay presidente, ano kaya ang buhay ng mga tao nato sa mga kanang kamay ni Digong? Sarap buhay siguro. Ayahay ng buhay nila. Nakakuha sila kung anong gusto nila. Mga demonyo talaga, kakapal na mga mukha. Kaya nga itong gobyerno ni His Excellency, dapat yung mga yan, kunin yung salin yan at imbestigahan lahat yan kung talagang gusto. Ayaw ng korupsyon. Lahat yan, yung mga nakadikit dyan, nung panahon niya, lalo yung mga general niya, na yan. Imbestigahan ng kayamanan yan, i-lifestyle check yan, buong-buko yan. Hindi naman mga tanga yung mga general na yan para magsilbi sa'yo ng ganun-ganun lang. Diba? Shirley J. Siralito. Si Paim pala ha, munti ka nang himatayin. Pinapakilala mo pala ang sarili mo. Ay, naku Duterte. Ang mga baliw, baw. Kaya puro baliw eh. Michelle Edwin, shout out. Mike. Librado Dubico. Blessed morning, Karox and Tall Warriors. Watching from Edmonton, Alberta, Canada. Stay safe and healthy. Mabuhay. Naku po. Mahabagin Diyos, patawarin mo po ang mga nabaliw na ito. Kunin mo na po sila at nang wala na pong mahawa pa sa kabaliwan nila, isama mo na rin po si Sister Grace Chingsay. Hindi mo makakalimutan yan ang librado. Ako talagang hindi ko yan makakalimutan hanggang nabubuhay ako. Baka daling ko pa sa kamatayan ko yung hayop na babae na yan. Meron naman akong vlog. Pagpasok ng mahal na araw. Kalatni Baya, shout out. Good evening, Kasani. God bless your family. God bless Kalatni. Jokiano, shout out. Karox, birds of the same feathers are the same birds. Totoo, di ba? MCL, shout out. Serox, trust God and His process. Ang Diyos ang makapangyarihan. Tiwala lang po. Sinabi mo, MCL eh. Totoo yan, naniwala ako sa dyan. 101%. 1,000% pa nga eh. Rafael Puente, shout out. Pagkaganyan ng utak ng mga enteng ating mga kababayan, samantalang hayagan na ng sinuportahan nila. Grabe, kabi-kabila ang hinaharap na kaso, pero nais pa rin nilang suportahan. Mga baliw nga, Rafael. Ang masasabi ko lang dyan, ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang ating mabubuting gawa. Maging mga gawa natin na masasama. Kaya kung
papahintulutan ng Diyos na maging Pangulo ng ating bansa, mangyayari ang sinasabi ni Sarah na siya ang magiging Pangulo ng impyerno. Kaya ako, nananampalataya, gagawa ang Diyos upang manaig ang mabuti kaysa masasama tulad ng mga DDS. Totoo yan, Rafael, ha? Sam AJ, shout out. Karox, walang panalo si Sarah sa 2028 kasi wag mo nang pag-usapan na yung mabahong singhot maasim ang kilikili sa singit. Hindi nagugas. Hindi makatakbo nga, hindi dapat kung matibay kung talaga may malasakit sa bayan, sa mga Pilipino, itong mga boboto para i-acquit. Yan si Sayad. Yan. Rodelio Felipe, black propaganda yung tropang itim, puro kademonyo ng alam. Totoo yan, Rodelio. Elizabeth Iscare, shout out, ha. Good evening, Sir Rox. Kung ako tatanungin, di yan mananalo. Gising na ang taong bayan sa kahayupan ng mga Duterte na yan. At yung mga ganyang patitipon na yan, bayaran yung iba dyan. O mga sarado utak at demonyo din ang utak. Paano mo magugustuhan ang isang lahing satanas? Di ba satanas ka din? Tama. Ang problema nga, friend, Elizabeth, yung makinang bibilang, yun ang problema doon. Tsaka itong putang ng magagaling na, magagaling na surveyor. Ha? Inang yun. Elizabeth Iscari ulit, Yung mga supporter ng mga Duterte, utak-ipi sa mga yan. May sentido ba naman pero di ginagamit, kataka-taka. Ang sobrang pagka one-sided nila. Asal ng isang batang walang alam kundi sumunod sa puo nila. Kakagigil mga utak nito, ubod ng bubobo. Mga ano yan tangina mga yan. May sakit na tanganisim virus sa mga hayop na yan. Oo, wala kasing sakit yung tanga Walang gamot. Madeli Alpiloro. Hello po, Sir Rox. Ang kapal ng muka. Sus, talagang basta shit. Walang hiya. Katulad ni Inday Sayad. Ay, sir. Kasira ng mood ang Sara Pusit na yan. At dapat mawala na sa pwesto. Mga salot ng ating bayan. Dasal lang po. Talaga ang tangi nating sandata sa mga katulad ng mga salot sa ating inang bayan. Salamat, Sir Rox. Ingat po tayong lahat and God bless us po. God bless, Rodelia Alpilor, ha? Ang problema nga kay His Excellency, umamoy-amoy ka, meron pang mga dyan, Duterte sa paligid mo. Jesus Maria Jose. Elizabeth Iscario. Sir Rox, grabe panlalait nila kay BBM. Mas masahol pang sarang buwang nila sa kabubuhan. At daig dito si Satanas sa kasamaan. Tapos gusto ng mga ito na sipain si BBM. Wow, ha? Di sila magtatagumpay kasi di pa pabayaan ng ating Panginoon na sila ang manaig sa ating bansa na magiging impyerno ang ating bansa. Totoo. David Alin Mendoza. Good evening po, Karox. Wala na po kasi silang kayang gawin kundi ipakita na makakatakbo si Sayad sa 2028 kahit kabado silang lahat na maaaring kahinat na impeachment ni Sayad. O, yun nga. Saywar, di ba? Tama ka dyan, David. Siya, saywar lang nila di ba? Pastor Dion Lagon, my friend. Shout out. Ted, ulit marami pa din tanga bobo, stupido. Talo pa ang Barok, Gundina. Totoo, Ted. Ted, ulit Sana matapos na ang kapanahunan ng mga Duterte para mawala na ang mga taong tanga na tagasunod sa kanila. Totoo yan. Retiring soon, shout out. Boss, yan si Gloria, di makontento. Nakakarma na nga, patuloy nagulay na anak niya. Sumusuporta pa talaga sa kapwa niya kawatan. Makakarma ka na sana ulit sila sa lalong madaling panahon. 3J Show po. Sir Rox, huwag mo sabihin parang walang mangyayari sa impeachment si Sara kasi hindi tayo ang magdi-decide niyan kundi ang ating Panginoon Diyos. Yun. Sabi ko nga kahit pasandamakmak ang mga abogado di Campanilla ni Sara kapag si Lord ang umayaw, walang magagawa ang mga abogado na yan.
Magtiwala lamang tayo sa ating Panginoong Diyos. Sinabi mo eh. No. 3J show ulit oh. Ano pang gagawin ng mga DDS supporters ni Sara kahit 2 years from now ay eleksyon na? Sino ba ang may final say? Si Lord lamang. Mas magtiwala tayo sa Diyos dahil ang mga DDS na yan hindi po maka-Diyos kundi maka-demonyo. Kailan ba nanalo masama sa kabutihan? Yun nga ang problema eh. Nananalo eh. Putres eh. Kakausapin ko si Lord mamaya ha. Nagkakausap kami yan. Sumasagot siya through hindi boses but through spirit. Kaya ako napunta rito dahil sa kanya. 3J show ulit oh. Ang mga ginagawa ng mga DDS na yan, Sir Rox, narrative na kailangan nilang panataliin ng kahit sinungalingan hanggang 2028. Ang no-normalize ng mga DDS mga kabastusan ng mga sa kababaihan. Kita mo naman, kahit abogado walang takot na magbastos to the max kasi yan ang turo ng kanilang puong si Gong D. Ang problema nga 3J show, asa na yung impeachment, asa na yung disbarment? Dapat yan, matagal na dinidisbar yan, buta yan, mga abnormal di ba? Si Sayad lang, hindi pa nadidisbar hanggang ngayon. Nag-file pa si Gadon, di ba? 3J show ulit. Alam mo, Sir Rox, ang inaalala ko ang mga abutante na ignoramos. Hindi ako nangingimi na sabihin yan. Kasi ang daming mga Pilipino na walang alam at nagpapadala lang kung ano ang kanilang naririnig. Yan ang tinatarget ng mga DDS kasi marami silang at madaling utuin. Kita mo yung babaeng nagngangawa sa video na mahal daw niya si Gong D. Kasi sila ang mga ignoramos at walang takot sa Diyos. Biruin mo, sabihin mong mahal na mahal mo si Gong D na lumapastangan sa Panginoon Diyos. Kung ang Panginoon Diyos ay nilalapastangan ni Gong D, sino pa kaya ang hindi niya kayang kalapastanganin? Di ba? Yan ang mga DDS na yan. Hindi po ang Diyos na nasa langit ang kanilang dinidiyos, kundi ang Diyos ni Gong D na nasa dagat-dagatang apoy. Totoo yan, friend. Friend Shervin Sapeda, shout out ha. Blessed weekend po, Sir Rox, at sa mga bunting Rocky Wars the Great, Sir Rox. Masasabi ko na lang po, hintayin na lang po natin ano ang magiging ganap sa impeachment trial day. Mga bigatin po ang mga bukbok na abogado. Lahat po ng butas ay pipilitin po nilang malusutan dahil kailangan po nilang mailigtas sa kumunoy ang kanilang Panginoon. Kaya siyempre po, Sir Rox, manunood po ang buong mundo. Yun kung sisipot po ang reyna ng mga halimaw sa araw ng kanyang impeachment. Hindi yan sisipot. Yun naman po, yun naman po mga bukbok na abogado. Siyempre pa, Sir Rox, kailangan po nilang magpakitang gilas dahil sila po ang bida sa pelikula. Kailangan pong sulitin ang bayad na milyon-milyon. Pero mukhang barya lang po ang nakadeclare sa kanyang salin. Nakakapagtaka, parang may balloon po talaga sila ng pera. Sana all, Sir Rox. Sa lulupit ng mga tagapagtanggol ng puong halimaw, pag yan pa naman nabisaklat, Sir Rox, kung ako po si Tuliling Chucky, tatalo na lang po ako sa bangin. Leche, kinam. Naku, Tia Deli ka. Paano tatalo sa bangin? Ay, nako. Mga demonyo, no? Marilo Pabianak, shout out, ha? Good day. Blessed Sunday po tayo at sa mga ka-warriors. Di na nga po yata gumagana ang critical thinking ng mga gustong magsupi, magupo pa ng another Duterte sa kabila ng mga aligasyon sa kanya. Maliwanag na pera at power ang mahalaga sa kanila. Totoo yan. Christian Cheng, shout out. Fred Amy Bingson, Dolor Garcia. Shout out mga friend, ha. Ay nako, Lord.
TJ Show po ito. Hindi nakakatakbo yang si Saral Dilulu sa 2028 kahit pa may alas pa siya. Si Rox, hindi siya nakatakdang maging presidente ng Pinas. Kahit bumalentong pa yan dyan, hindi si Lenny. Hindi si Lenny o si Rimulya ang kalaban niya o si BBM. Si Lord ang hindi papayag. Yan lang ang isipin mo, si Rox. Sinabi mo pa. Annalisa Apolinar, shout out. July 7 Alcantara, Christian Sen, shout out sa inyo dyan, mga friend. Eddie Luna, shout out. 3J Show po ulit to. Si Rox, di ba sabi ko naman sa'yo na mukhang hindi naman talaga nakapag-aral yung mga kapatid ni Duterte? Oo nga, at may diploma sila na malamang sa alamang binili o di kaya tinakot ang mga profesor pag hindi pinasa sa klase. Makikita mo naman na Sara ni hindi makapag-English ng diretsyo. At kung mag-English, Carabao, oy, di ako nagmamaliit ha, sinabi ko lang naman ang totoo kasi ang lakas ng loob tumakbong presidente. Dapat ayusin mo muna ang ugali niya at ang edukasyon niya. Kapal nga ng mukha lang at saka yun nga, umaasa siya na tapos na ang kamada. Yun ang problema niya, putang ina. Mantakin mo, ang bigat ng busy niya. Kimo. 3J Show ulit. Sa Rox, ayoko talagang patulan ito si Guanzon. Di lumabas din ang totoo, kakandidato daw siya sa 2028 as senador. Para bang sure na mananalo siya. Napakayabang talaga ni Guanzon na ito. Tatak Duterte talaga. Ito pa malupit. O nasipa na ba ni Gong di ang ICC? Yan si Kibuloy, hindi na yan makakaligtas sa parusa ng langit. Yan si Harry Roque, hindi habang panahon makakapagtago sa Australia, mauubusan din ng pasensya Australia at ipapadeport din yan. Yan si Tupacio, madidisbar din yan. Sana nga mangyari lahat yan. Yang 18 Marines kuno, mag-iiba din ang ihip ng hangin yan. Ngayon pala, nalaman nila na inonsi sila sa kung sinong hindi nagbigay ng 200 million na bigay ni Saldico para sa kanila. Sila na lang nag-uonsihan para pera na naman ang pinag-uusapan. Oo, diba? 3J Show ulit to ha. Isang comment na lang si Rox. Di ko kasi mapigilan hindi saluduhan itong si Gadon. Oy, tinapik ko nga. Di ba? Finally, tumatawa din siya. Finally, tumama din siya. Sabi niya kay Sara Dilulu. Anong Dilulu? Ano Sara Dilulu? Diluluwag ang tornilyo? Kung talagang galit ang taong bayan, magtawag siya ng rally sa EDSA para malaman natin kung ilang tao ang galit. O di ba, natumpak si Gadon. Pero di pa rin ako bilib sa kanya kasi wala ding hiyayan. Pero at this point, tama siya. Sabi ko na siya, ang galit lang naman ang mga DDS na ignoramos. So, sorry again for the word, pero talagang dapat sabihin, yan at baka mabuksan ang kanilang mga mata. Ilang beses na silang nagrally. Kung di bayad, mga yun, kanya pupunta sa EDSA at Luneta. Kaya nga, pinapakain ng lugaw, di ba? Eddie Luna, shout out, Oy, mission accomplished mga bossing. Hanggang bukas pa muli. Naging masaya tayo dito sa ating nagpasaya sa atin si Gadon, di ba? Good night. God bless, mga friend.